Sabi nila, bring him home. Paano yan ma-bring him home? Kung laging may delaying tactics sila. Sila man lang yung nag-delay, mga kababayan, para hindi makauwi sa lalong madaling panahon si Digong. Kasi postpone ng postpone. You see, baliktad talaga yung mga pinagagawa nila. Imbis tapos na, kung not guilty sana, di naniniwala silang hindi not guilty si Digong. Madali sana yung magiging trial. Hello po mga kababayan, may breaking news ngayon. Ako pala po si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist. Gusto ko lang pong ibigay sa inyo itong latest breaking news ngayon. Kasi sabi dito, yung ICC pinospone po yung Duterte confirmation hearing na nag-schedule sana sa September 23 dahil sa request po ng kampo ni Digong. Yan o. Not fit to stand trial, ICC postpones Duterte confirmation hearing. Ako ang tingin ko mga kababayan, ang dahilan nito kaya nag-request ng postponement para mapag-isipan nila ng mabuti yung kanilang defense. Kasi po, si dating PCSO General Manager Roy Nagarma, remember? Ayun, dinina yung asylum application sa Amerika. Kaya napilitan siyang umuwi, bumalik sa Pilipinas kagabi. Pero kagabi, after na dumating siya sa NAIA, bigla pala po mga kababayan na lumipad papuntang Malaysia. Sabi ni DOJ Secretary Boyeng Rimulya kanina, para makipagkita sa mga ICC prosecutors. Kasi ang sabi, pumayag na ito na mag-testigo laban kay Digong. Siyempre, bigla sigurong nataranta. Ang tunugan nila, mga kababayan, baka anya bumaliktad si Roy Nagarma, bumaliktad nga. Tabagay, matagal na itong bumaliktad. Pero kahit pa pinagbigyan mga kababayan na i-postpone, tuloy-tuloy pa rin yan. It is just a matter of time, mga kababayan. Di ba? Sabi dito sa balita ng Inquirer, the Duterte camp said Duterte sought an indefinite suspension, stating that Duterte is not fit to stand trial. The majority of the chamber considered that a limited postponement of the hearing on the confirmation of charges was warranted to allow sufficient time to adjudicate the request and related matters, sabi po ng ICC. Pero si Judge Maria del Socorro Flores Leira dissented on the postponement. So yan ang latest ngayon mga kababayan. O ito yung paglipad papuntang Malaysia ni Roy Nagarma. Umalis daw bilang turista, sabi ng immigration. Kagabi, lumarga mga kababayan. Garma arrived in the country last Saturday from Los Angeles, California. O ito yung mga reactions ng mga netizens. Sabi ni Nelson Ramirez, please ICC postpone it for another decade, 10 years. At least for an extended staycation in The Hague. Sabi nila, bring him home. Paano yan ma-bring him home? Kung laging may delaying tactics sila. Sila man lang yung nag-delay, mga kababayan, para hindi makauwi sa lalong madaling panahon si Digong. Kasi postpone ng postpone. You see, baliktad talaga yung mga pinagagawa nila. Imbis tapos na, kung not guilty sana, di naniniwala silang hindi not guilty si Digong. Madali sana yung magiging trial. Kaya lang na-delay. Confirmation hearing pa lang, mga kababayan, indefinite yung suspension. Yung postponement, sabi ni Gart Solatorio, prolonged agony. Sabi ni Sansti, delaying the inevitable of a full trial. Pag ganyan po, talagang baka hindi na makauwi mga kababayan si Digong. 80 anyos na, hindi na makabalik ng buhay. You see, ang may problema, yung defense, kasi sila yung nag-request ng postponement.
So nadidelay mga kababayan yung trial. Sabi ni Alain Rivera, buti naman may good news. Mas mahabang pagkakulong, mas masaya. Sabi ni Alan Salgado, naka-bare months vacation na sila. Diyan na magpapasko. Sabi ni Gary Tagle Istole, ipospon nyo hanggang 30 years. 30 years, parang nasintensya na rin ang... Di ba? Sabi ni Rinante Inip. Sabi ni Lex Marquez, ipospon nyo ng 50 years para abo na lang siyang umuwi sa Pilipinas. Sabi ni Neil Anthony, pinatatagal talaga kasi kulang ang witness. Ongoing pa ang audition para umabot sa 30K. Wala man pong ipipresent na witness daw yung yung defense. Wala man sigurong gusto magtestigo. Ang latest na pumayag na maging witness at nandun na sa Malaysia, makikipagkita sa prosecution ng ICC. Si Roy Nagarma, yung dating sabi, girlfriend din, mga kababayan ni Digong. Sabi ni Filomeno Cosi, is this a signal that PRRD is about to enjoy an unconditional release to a third country for health reason for now, until such time he is already physically fit to stand trial? Malabo man po ang ganon. Kasi mas mabuti pa nga na nandun siya sa facility ng ICC kasi katabi lang hospital. Di ba? Sabi ni Camila, samahan mo na, Senador Bato, para masarap ang buhay. Doon ayaw nang umuwi ni Tatay Diggs. Sabi ni Romel Flores, justice delay, justice denied. Hasta mamatay na lang ang matanda, kawawang pobre. Sabi ni Abraham Lagoda Jr., tiba-tiba si Atty. Kaufman. Mas mahaba, maraming dadaloy na attorney's fee. Sabi ni Lex Marquez, ipospon nyo ng 50 years para, nabasa na natin ito. Sabi ni Jess Aning, mayroon palang cheese sa ICC na ayaw gamitin ng forthwith. Sabi ni Sak Agustin, request granted naman pala, pero yung interim release, hindi obra yun. Alam naman ng mga ICC judges na magmumura na naman at magbabantang katakot-takot ang gagawin yan. Mag-resume kayo kapag sa saulado na yan ang kanyang saulado na ang kantang Lupang Hinirang. Sabi ni Paul Lopez de Jesus, nasipa at nasampal na po ba niya yung ICC? Sabi ni Ronald, delay nyo pa para maubos pera ng mga pabalik-balik sa dahig. O ngayon, nag-react na rin po mga kababayan yung kampo ng mga biktima ng AJK. And sabi rito, dismayado ang mga pamilya ng mga biktima ng drug war sa pagpapaliban ng ICC sa confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay ICC Assistant to Counsel, Attorney Cristina Conti. Ito yung kanyang naging reaction 5 minutes ago pa lang po. Disappointed ang mga biktima sa desisyon ng pre-trial chamber kahit pa naging bahagi ng senaryos namin ito. Nagngingit-ngit ang iba sa galit dahil may schedule na at ready na ang lahat. Naon siya pa. Pakiusap naming lahat na huwag maniwala sa kasinungalingan o kabalintunaan. Sabi ni Sofia Balan Cueco, ayaan nyo na, di rin naman na uuwing buhay yung matandang sa ICC na yun mabubulok. So yan po mga kababayan ang mga breaking news ngayon. Matitindi yung mga balita ngayon po.